Hey mga kapatid, welcome to Mahiwagang Daan. Tanong mo ng itanong at sasagutin ko. Kung matatandaan nyo noon, elementary or high school, meron tayong lesson about history tungkol sa mga taga-Mesopotamia. Tawag dito ay Cradle of Civilization dahil dito unang umusbong yung civilization. Tignan nyo to sa mapa, ang makikita nyo dito ay nasa bandang Iraq siya. So sa Mesopotamia, dito tumira yung Sumerians. So kilala sila sa writing na cuneiform, nakagawa na rin sila ng complex irrigation system at saka yung farming. Pag-establish din sila ng cities tulad ng Uruk and Ur. So alam nyo ba na according sa Sumerians, meron silang sinasamba na ang tawag nila ay Anunnaki. Yan sa libro ni Zachariah Sitchin, ang mga Anunnaki daw ay isang advanced humanoid extraterrestrial species mula sa hindi pa nadidiskubreng planetang Nibiru. Third nilang ma-discover na rich yung Earth sa gold. So pumunta sila dito kasi yung atmosphere nila is nasisira na. And the only way para ma-repair to is by using gold. Nga ba gold ang kailangan nila? Alam nyo ba na ang gold isa siyang excellent conductor? Gamitin ito sa electronics at pwede ring gamitin para makapag-destroy ng cancer cells. At alam nyo ba na yung nanoparticles ng gold pwede siyang makapaglinis ng environment? Ito pa, pwede rin siyang makapag-purify ng water. Una, yung ginamit nila para makapagmina ng ginto is yung igigi, which is lesser gods na para kumbaga sa earth na mayroong mayaman, mayroong mahirap. So, ginamit nila iyon para makapagmina ng gold, pero yung mga igigi, nag-revolt sila kasi parang masyadong demanding yung pagkuha ng gold. So, parang ang nangyari is parang naging slave na sila ng Anunnaki. Dahil dyan, naging sakit ng ulo ng Anunnaki ang mga igigi at in-eliminate nila ito agad. Gawa nila genetically, in-engineer nila yung Homo erectus para maging Homo sapiens at makapag-create sila ng nilalang na submissive na hindi magre-revolt tulad ng igigi. Unang try ng breeding nila, nakapag-create sila ng aggressive monster. So, hindi lang siya isang try na kapag-create na ng human beings. So, ang ginawa nila, merong mga ape doon sa kagubatan. Bakit hindi na lang tayo, sabi nila, na kumuha ng ape at genetically engineer natin to para makapag-create ng submissive beings. Yan sa Egyptian, nung na-create ang first ever human being, na-create siya gamit ang tears and clay of earth. So, according naman sa Babylonian, ang human beings na-create siya because of blood and clay. Pero alam nyo ba na ang tears and blood meron silang DNA. Mga kapatid, ang humans genetically engineered by Anunnakis. Kapatid, ito yung nakakagulat. Ang Homo erectus, 2 million years na sila dito sa Earth, pero hindi sila nag-evolve tulad ng Homo sapiens. Kailan lang ba ang Homo sapiens dito? 300,000 years ago lang sila unang sumulpot dito. Pero sa 300,000 years na yon, up until now, nakapagpadala na tayo ng tao sa moon. And meron na tayong mga gadgets, di ba? Nakakagulat. Okay, back to Anunnaki, meron theory na ang sinasabi is, para masala ang gold, dinadala nila ito sa Mars. Tapos, pag nasala na sa Mars, at saka nila dinadala doon sa Nibiru, which is yung planeta nila. So, mga kapatid, ano ba yung nangyari nung time na hindi na tayo kailangan ng Anunnaki? Kasi, na-fix na nila yung environment nila using our gold. Yun pang isa. Ano ang nangyari nung na-inlove yung mga Anunnaki sa genetically engineered nilang mga tao? Mga kapatid, yan ang pag-uusapan natin sa next video ko. So, bukas na yon. So, stay tuned.